Magandang araw sa inyo lahat mga sisters. Ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay ang the gift of tongues. Ano ba po itong the gift of tongues? Ito po ay isa sa workshop natin sa araw na ito. Ito po yung tongues workshop na ito. Ito nga po yung the gift of tongues. Ito po yung regalo ng ating Panginoon si Kristo na pagpapapuri, pagpapasalamat sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa ating dila, sa ating pananalita at pakikipag-usap sa ating Panginoon si Kristo. Tayong lahat ay pinagdasal para sa pagtanggap sa Espiritu. Humiling at natanggap ang banal na Espiritu ay gumana sa atin sa isang bagong pamamaraan. Bahagi ng gawain ng Espiritu ay ang pagtatanim ng isang pagnanasa sa ating mga puso na lalo na pang mapalapit sa Diyos upang patuloy nating maranasan ang kanyang pagmamahal. Isa sa mga naging karanasan natin noon ay ang pagkukulang sa pagsasalita ng mga wika. Ito yung speaking in tongues. Siguro, ano ba itong speaking in tongues? Kaya ba natin gawin ito? Ito ay sinabi sa Biblia, sa libro ng gawa ng araw ng Pentecost. Ito ay isang bagay na naganap, na bago, nalilitaw lamang sa oras na ito. Sabihin, dahil gagawin natin ito, palalabasin natin ang gift of tongues sa bawat isa sa atin. Naranasan natin iba pang mga regalong espiritual. Napakadami, di ba? Ang mga regalo ng ating Panginoon Kristo. Pero sinabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10, ang sinabi sa Lumang Tipan, sapagkat sa isa, sa pamagitan ng Espiritu, ay ibinigay ang salita ng karunungan. At sa iba'y ang salita na nakakaalam ayon din sa Espiritu. At sa iba'y ang pananampalataya at ganun ding Espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpagpagaling sa isang Espiritu. At ang mga paggawa ng mga himala at yung mga sinasabi nating himala na binigay ng ating Panginoon Diyos sa mga miracles. At ang iba pa yung pagpapakilala o pagkilala sa Espiritu. At ang iba naman ay ang wika. Kapatid, etong gift of tongues is a gift. Tandaan nyo to, it's a gift. Mamaya pasabihin ko sa inyo, bakit siya napaka-importante. Natatangi din ang tongues o ang mga salita o nanggagaling sa ating dila. Ito ay isang kilalang tampok sa simbahan na itinatag noong Pentecost. Speaking in tongues is for of us. Para sa lahat sa atin, hindi lang namimili ito. Sinabi sa 1 Corinthians sa chapter 14 verse 5, ibig ko sanang kayong lahat ay kapagsalita ng mga wika, dadapwat lalo na kayo'y nasipang hula at lalong dakila ang nanguhula kaysa nagsasalita ng mga wika. Maliban na kung siya ay nagpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibayan. Mga kapatid, yung pagsalita kasi ng gift of tongues, no, yung speaking in tongues, talagang hindi mo siya maiintindihan. Lalo nung katabi mo, kung sinasarapan mo, pag nagsalita ka nito ay hindi niya maintindihan. Diyos lamang ang nakakaalam. What is now the gift of tongues? Isang kahulugan, ang pagsasalita sa mga wika ay isang pagpapakita ng banal na espiritu kung saan ang isang tao ay nagsasalita na hindi nauunawaan, na pagbikas o isang wika na hindi niya alam kung saan niya ito o hindi niya ito maintindihan. Yung salita bang pag nagsalita ka ng gift of tongues, kahit na ikaw ay hindi mo maintindihan kung ano yung mga sinasabi mo o lumalabas sa iyong labi o sa iyong dila, Diyos lamang ang nakakaalam. At sinabi ito sa Gawa sa chapter 2 verse 4, at silang lahat ay napapuspos ng Espiritu Santo at napagsimulang magsalita ng iba't ibang wika
ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa kanilang lahat. Ito daw ang speaking in tongues ay isang diretsong pakikipag-usapan o diretsong nagbibigay tayo ng pasasalamat, pagpapapuri sa ating Panginoon si Kristo. Ito ay isang napakasarap gawin, lalo na kung tayo ay marami na nagpapapuri sa ating Panginoon si Kristo sa pamamagitan ng speaking in tongues. Sa ngayon, sinabi rin sa Corinthian, hanggang ngayon, sa buong mundo, mayroon mga ibang wika, mga ibang tinig na hindi nila maintindihan kung ano ang ibig, ano ang kahulugan. Sa ngayon, meron tayong ang mga 6,000 na languages, wika o dialect na napakarami sa buong mundo. Merong English, merong Kapampangan, merong sa Bicol, merong Bisaya, merong Latin, di ba? Arabo. Pero pag nag-give of thanks tayo, magiging pare-parehos na ang ating salita. Ang ganda, no? Yung common denominator natin, magiging pare-pareho sapagkat lahat tayo ay magsasalita in tongues. So magkakaintindihan at malalaman ng Diyos kung ano sinasabi ng bawat isa sa atin. At sinabi rin sa 1 Corinthians, sa chapter 14 verse 2, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kung hindi sa Diyos, diretso sa ating Panginoon si Kristo, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Alala niyo ba yung pag sumakay kayo sa elevator? Di ba? Pagbukas mo ng elevator, kung bababa ka, sasabihin lang nung operator, bababa. Sasabihin mo, bababa. Sasabihin ng operator, bababa ito. Bababa. Sasakay ka. Nakaintindihan na kayo. Salitang bababa. Di ba? Pero pag sumakay ang Amerikano, pag ang Amerikano pumindot at sinabi ng operator, bababa, hindi alam ng Amerikano kung pataas o pababa yung kanyang sasakyan na elevator. Di ba? Kasi magkakaiba tayo ng wika. Pero ang wika ng ating Panginoon si Kristo ay nakakaintindihan lahat, lalo-lalo na ang ating Panginoon si Kristo. Ang nagsasalita dito ay sa Diyos lamang tayo nakafocus. Di ba? Nandito ang pagsasalita ng wikang ito ay lumalabas sa ating puso at sa ating isipan. Bakit napaka-importante ng itong tongues na ito? Bakit napaka-importante? Because tongues is important because it is a gift of the Spirit. Sinabi sa 1 Corinthians sa chapter 12 verse 4 to 10, ngayon may iba-ibang mga kaloob. Datapwat iisang espiritu at ang iba'y ang mga manggagawa o paggawa ng himala o iba pa yung pagkilala sa espiritu, ang iba naman ay sa iba-ibang wika. Pero ang salita o itong gift of tongues is a gift of the Holy Spirit. Kasi diretso tayong nagpapapuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon si Kristo. Mamaya papaliwanag ko pa sa inyo bakit napakaganda nito. Ang bawat isa sa atin ay may regalo mula sa ating Panginoon si Kristo. Lahat ay mabuti at kanais-nais. Di ba mga kapatid? Tongues is important as a gift of prayer. Sa panalangin ay isa sa mga pangunahing sangkap ng buhay ng isang Kristiyano. Lahat tayo ay nais na maranasan ang panalangin sa isang mas mataas na pamaraan. Di ba pag nagdadasal tayo, di ba ang pakiramdam natin, napakasarap magdasal, makipag-usap sa Diyos. Pero itong gift of tongues is the highest form na siya. Kasi nga, talagang buong pagkatao natin, galing sa puso, sa isip natin, ibinubuhos natin dito. Mamaya, makikita nyo, mararamdaman nyo kung ano yung sinasabi ko tungkol sa gift of tongues na ito. Ang dila ay nag-uugnay sa ating mga direkta sa Diyos. Ito ay sinabi sa 1 Corinthians sa chapter 14 verse 2, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos.
sapagkat ang nakakaunawa sa kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. So lahat ng ito mga kapatid, diretso lang sa ating Panginoon si Kristo. Minsan nga pag nag-give of thanks tayo, nagsalita tayo, yung katabi natin magugulat. Ano kaya sinasabi nito? Pag ikaw naman nagsalita ng give of thanks, ano kaya sinasabi nito? Pero ating Panginoon si Kristo, kung ano man sinasabi ng bawat isa na lumalabas sa ating dila, sa ating wika, ang Diyos, naiintindihan niya na nagpapapuri, nagpapasalamat tayo at nananalangin tayo sa Kanya. Sinabi din sa 1 Corinthians sa chapter 14, verse 14, sapagkat ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Di ba mga kapatid? Ano pa ang mahalaga sa mga dila sapagkat ito ay nakakatulong sa pagbuo ng katawan ni Kristo. No? Sinabi rin ito sa 1 Corinthians sa chapter 12 verse 28. Ang sabi, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pagpapamahala, at ang iba pa'y salita o mga wika na ibinibigay nila. Kapatid, alam nyo, maraming regalo ang ating Panginoon si Kristo. Pero ito, ako, sa naramdaman ko, napakagandang regalo sa akin ito. At ano pa mga kapatid? Sinabi sa Efeso sa chapter 14 verse 11 and 12, sabi dito, ang pinagkalooban niya, ang mga iba pa ay maging mga apostol, at ang mga iba pa ay propeta, at ang mga iba pa ay ebanghelista, at ang mga iba pa ay pastor at mga guro, at binigyan niya ito ng regalo ng tinatawag natin gift of the tongues. Binigyan nila ito para makapagsalita sila, masabi nila kung anong ang gusto nilang sabihin na galing sa ating Panginoong Kristo. Pwede rin yun mga kapatid. Ano halaga ng mga wika para sa personal natin? Sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong sukat ng pagdarasal. Iba sa inyo, pag nag-give of thanks, baka maiyak eh. Iba dito, talagang hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Talagang sa ligaya nila, talagang lumalabas sa kanilang luha. Ang sabi nga nila, pag isang tao daw ay lumuha at tumawa, talagang sabihin, nandun ang masarap na kaligayahan na ibigay ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng higit na talagang kamalayan sa pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ito ay sinabi sa 1 Corinthians sa chapter 14 verse 2 to 14. Ang sinabi dito, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi nga sa mga tao, kundi sa Diyos. Tama, no? Tayo ay diretsa or diretso na nakikipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, di ba? At ano pa ang sinabi niya? Sinabi niya sa Roman chapter 8 verse 27, ang sinabi rito, at ang nagsisiyasat sa mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ito mga kapatid, yung sinabi sa Romans na ito, na sinabi sa chapter 8, verse 27, na sinasabi niya rito, yung puso natin nagsasalita. Hindi nyo lang alam na nagsasalita ang puso natin sa ating Panginoon si Kristo. Lumalabas sa atin dila. Naalala nyo ba, nung unang-una sinabi sa Biblia, ang salita, ang unang ginawa ng Diyos, ang salita. Ang sabi niya, di ba sa salita, magkaroon ng isang lugar, magkaroon ng tao, magkaroon ng hayop, magkaroon ng lahat, at magkaroon ng makakain ng tao sa salita ng Diyos. Siya mismo, meron siyang gift of thanks ang ating Panginoon si Kristo. Pag sinabi niya, talagang 100% mangyayari at mangyayari. Ang dila ay may nagbabago epekto sa buhay, sa spiritual ng buhay ng tao. Ang pagsasalita ng tongues o ang dila ay madalas na gateway sa charismatic dimension. Maraming ito na nagbibigay sa atin ng mga spiritual na tagumpay. Pumapasok tayo sa isang bagong larangan ng espiritu.
Hindi lang naman tayo mga Couples for Christ ang gumagawa ng gift of thanks. Madami. Kung mapapanood sa telebisyon, kahit saan, nagpapapuri sila sa ating Panginoon si Kristo. Maraming nakakaranas na mas malalim na pananampalataya at mas malalim na pagtatrabaho ng Diyos sa buhay ng isang tao. Dahil tinatrabaho natin na hindi natin alam na tayo pala nagpapasalamat sa ating Panginoon si Kristo. Pero mga kapatid, ano ba yung important rules? Ano ba yung dapat natin tignan? Ano bang mahalaga sa mga speaking in tongues? Na kailangan natin makita sa tamang lugar. Hindi to ginagawa sa labas, sa luneta, sa loob ng sinihan, o kung saan-saan lamang. Ito ay ginagawa sa isang lugar na katulad tayo, pag nagsama-sama tayo sa simbahan o sa tahanan. Ang pagtanggap sa banal na Espiritu ay may pagpapakita ng mga dila, ng mga salita ng Diyos, ay hindi kinakailangan para sa kaligtasan ng mulang ng sarili mo, pero kaligtasan ng buong mundo. Kaligtasan ng lahat. Kaya kailangan natin mahalin ang pagsasalita ng wikang ito, sapagkat ito ay may buhay, mga kapatid. At maraming mga Kristiyano ang nakakaranas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay na hindi nararanasan ng regalo na galing sa itong regalong wika na ito. Pero pag nagsalita pa tayo ng regalo na itong wika na ito, itong gift of thanks, kita niyo mga kapatid. Sa totoo lang, nung nagbigay kami nung naintindihan ko itong workshop na ito nung umatin ako, naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. Pag nag-give of thanks ako, sumasagot siya na naiintindihan ko. Kung ano yung sinasabi ko, nasasalita ko, nasasabi niya rin. At naiintindihan ko siya. Para bang natatranslate ko o naiintindihan ko yung sinasabi niya. Di ba? So, gusto ko siyang bigyan ng diin. Gusto ko siyang aralin. Gusto ko siyang mahalin at maintindihan kung ano ito. Merong mas mahalagang bagay sa sinabi sa 1 Corinthians sa chapter 14 verses 18 to 19. Ang sabi dito, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit pa kesa sa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita sa aking pag-iisip o sa aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba. Kasi pag natutunan nyo to, pwede nyo ituro sa iba. Hindi nyo kailangan magbasa ng kung anong mga manuals tayo, yung mga kung anong guidelines tayo. Pero pag natutunan nyo to, na very basic lang, pwede nyo i-share ito kahit kanino. Pwede nyo ituro. No, kapatid? Ang pag-ibig ay pinakamahalaga. Sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Kung ako'y nagsalita ng mga wika ng mga tao at mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig. Ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaaling gawgaw. Ang sabihin nito mga kapatid, pag nagsalita tayo na wala doon ang pagmamahal natin, walang ibig sabihin yung sinasabi natin. Tunog lang siya. Yung sinasabing tunuglata lang siya. Yung umaaling ngaw-ngaw lang siya. Wala siyang ibig sabihin. Pero pag nagsalita tayo na galing sa puso natin, meron siyang ibig sabihin. Diba, magandang halimbawa sa mga sisters, sa mga anak nyo, o sa mga kamag-anak natin. Pag sinabi mong, sister, alam mo, tunay na tunay kitang kapatid. So, I love you so much. Pag galing sa puso mo yun, napakasarap. Pero pag sinabi mo lang na, sister, CFC tayo, okay lang. Mahal din naman kita eh. Pero kung wala sa puso mo, di mo mararamdaman yung tunay na pagmamahal. So, ang sinasabi dito mga kapatid, ang ating gift of thanks ay dapat lang natin lagyan ng pagmamahal. Buhusan natin ng panahon, ng oras, at talagang bigyan natin ng lahat para sa ating Panginoon si Kristo. Paano ngayon natin matatanggap ang gift of thanks? Kung nais natin matanggap itong regalo o regalo ng mga wika, dapat muna nating harapin ito. Hindi pipilitin ng Diyos kung sino man sa atin ang
kung hindi niya ito isa puso, hindi niya maintindihan. Ang sabi lang natin, Panginoon si Kristo, matatanggap mo lang siya, nabuksan mo lang ang iyong puso, ang iyong isipan, at bigyan mo ng pansin ang gagawin mo para sa pagmamahal sa ating Panginoon si Kristo. Baka yung mga iba sa atin, pag nag-give of thanks, sabi, sige, give lang naman yan eh. Pagkatapos yan, wala na eh. Itong workshop na ito, pag natutunan nyo, habang buhay na natin gagawin. Pag meron tayong assembly, pag meron tayong household, ginagawa na natin to. Actually, ginagawa nyo na ito eh. Kaya lang tayo nagtatanks workshop, baka lang ito isang paalala para pagdating ng Christian Life Program nyo, lalo na sa baptism, ay magawa natin ito. Parang ito lang ay isang recall or revisit paano natin gagawin itong gift of thanks. Kasi kailangan natin mag-pray over sa mga sisters na aatin ng Christian Life Program, lalo sa baptism. Di ba mga kapatid? At dapat nating hilingin sa atin na yung talagang yung malalim na pananampalataya, importante yan. Sinabi sa Matthew sa chapter 7 verse 11 to 7 to 11 na sinabi niya na hilingin natin na magkaroon tayo ng gift of thanks. Alam niyo kung bakit? Sinabi dito. Naalala niyo ba yung kayo mga ama, bibigyan niyo ba ng ahas ang inyong mga anak kung humingi siya ng isda? Yun gang masasamang tao eh. Pag humingi ang mga anak nila ng ganito, ibinibigay nila. What more ang ating Panginoon si Kristo na mahal tayo. Di ba? Ang ating Ama, kung anong hilingin natin sa Kanya, ay ibibigay niya sa atin. Kung ano ikabubuti, dahil mahal niya tayo. So pag sinabi natin, Lord, sana itong gift of thanks ibigay mo sa akin. Dahil sinabi mo, hilingin ko at ito yung ibibigay. So hilingin natin ito mga kapatid. No? Pagdadasal natin na ipag-ibigay sa atin itong gift of thanks na ito. Dapat tayo maging katulad ng maliit na bata. Di ba? Yung mga maliit na bata, umiiyak para lang makuha ito. Umiiyak siya para mabili ito. Umiiyak siya dahil yung hinihil niya gusto niyang makuha. Yung maging childlike tayo mga kapatid. Mga sisters, hilingin natin sa ating Panginoon Kristo na ibigay sa atin ito. Pagkatapos, sumasang-ayon tayo sa pakikipag-unayan sa Espiritu ng Diyos. Kasi binigay na sa atin eh. Pag binigay sa atin, gamitin natin. Diba? Huwag natin kakalimutan. Kahit na tayo nag-iisa mga kapatid. Itong gift of thanks ay sapagkat binigay na sa atin, gamitin natin. Madali lang siya mga kapatid. Isang tabi muna natin ang itong pinapaliwanag sa inyo at bibigyan ko kayo ng example kung paano natin sasabihin itong gift of thanks na sinasabi ko. Naalala niyo ba yung salitang, mag-uumpisa tayo sa salitang la 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 or baba baba. Lahat naman ito ay nag-umpisa sa Alleluia. So pag sinabi kong Alleluia, sasabihin nyo rin Alleluia. Pag sinabi natin Alleluia, 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 shal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 a. Yan na ba ang gift of thanks? Yan na mga kapatid. Pero lalaliman pa natin. Ano ba tong gift of thanks na ito? Yun lang ba siya? Mamaya, babalikan natin itong salitang, itong wika na ito. Ang sinasabi dito sa 1 Corinthians sa chapter 14, verse 14, sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking spirito. Datapwat ang aking pag-iisip ay hindi namumungha. Hindi alam ng ating isipan kung anong sinasabi natin sapagkat ito ay galing sa ating puso. Diba? Hindi maintindihan ng isip natin kung ano sinasabi natin. Alleluia, shalalalalalalala. Hindi niya maintindihan. Mamaya, ipapaliwanag ko pa sa inyo. Ano ba yung mga obstacles in receiving the gifts of the Holy Spirit? Ano ba yung mga hadlang na ito? Fear. Takot. Takot na akala nila pag nag-give of thanks tayo, magmukhang, alam mo, yung tinatawag na sira ulo, bakit ganyan ito? Hindi lang na magdasal ng diretso, bakit kailangan pang mag-give of thanks o magwika, magsalta ng wika na hindi na intindihan ng tao na siya lang. At ang pangalawa, yung doubt, nagdududa.
Kayo ba, nagdududa ba kayo pag nagdasal o lalo na ito, itong give of thanks na ito, ngayon nyo palang maintindihan o naintindihan nyo na binibisita lang natin, nire-recall natin, dapat huwag kayong magduda sapagkat gawin natin ito na may pananampalataya. Yung feeling of unworthiness, ang sinasabi, ay nako, Brad, kasi alam mo, hindi ako karapat dapat magganyan eh. Bakit? Kasi makasalanan ako, kasi marami akong hindi nagagawang maganda. Parang marami akong tinatanong sa Diyos. Kailangan ba akong itong regalo ng itong regalo ng pagsasalita o itong give of thanks? Kailangan ko bang gawin samantalang ang dami kong kasalanan? Dahil ikaw ay doubtful, merong fear, merong pananampalataya, medyo alam niyo na. Nagkakaroon tayo ngayon ng pride. Inisip natin na hindi natin kailangan ito. Kasi nga, ang sinasabi natin, ang gumagawa naman ito ay ang tao. Di ba? Para sinasabi natin, tama na siguro yung dasal na ganito. Yun yung pride. Dapat wag. Bumaba tayo at sabihin natin sa pamagitan ng regalo, itong give of thanks, sapagkat ito ay isa sa mga regalo ng ating Panginoon si Kristo. Di ba? At may mga maling inaasahan o ugali. Isang pag-uugali ang paghihintay sa Diyos para sa isang bagay na mangyayari na hindi ginagawa sa ating bahagi. Sabihin mga kapatid, marami tayong mga inaasahan o ugali natin. Na sinasabi natin maraming kamalian na iniisip natin na hindi pwede ito, na bakit ganito, bakit ganyan, bakit kailangan ko pa ng regalong ito. Dami na regalo ng Diyos, kahit hindi ko tanggapin ng isang to, okay na eh. Meron tayong ugali na ganun eh. Yung bang pag binigyan ka, naalala nyo ba kayo? Minsan tayo, no, pag Pasko, binigyan tayo, tatangin natin, ano to? Sister, panyo lang ito. Panyo! Ayoko niyan, anong gagawin ko dyan? Yun ang magandang halimbawa eh. Di ba sinasabi natin minsan, okay magagalo sa akin, pera na lang. Di ba? Minsan na, magbigay tayo ng isang regalo na ang gusto-gusto natin ay itong regalong ito pero hindi yun ang binigay. Sabi nyo, ano yun ko yan? Hindi ko naman gusto yan. Saan ko gagamitin yan? Yun ang tanong. Parang itong give of thanks na to, saan ba natin gagamitin ito? Yan, dami ko ng regalo. Di ba? So yung ugaling yun, wag na nating, kalimutan na natin yun. Kung ano ang regalo ng Diyos, gamitin natin. Di ba? Subukan natin mga kapatid, ang wastong pag-uugali na alamin, tayo ay maniwala, bigyan ng pananampalataya ang ating pagmamahal sa Diyos dahil itong gift of thanks. Napakasarap. Di ba mga kapatid? Mga kapatid, naalala nyo bakit sinabi kong ibang klase itong gift of thanks? Yung gift of thanks kasi mga kapatid is a gift of praise, is a gift of prayer. Ano yung breadbot? Ito yung magandang halimbawa. Di ba pag nagdadasal tayo, ganito. Panginoon, ikaw ang buhay, ikaw ang lahat. Panginoon, ikaw ang manggagamot, ikaw ang nagbibigay ng lahat. Ikaw ang kaligayahan. Nag-iisip ka kung anong sasabihin mo na pagpasalamat, pananampalataya sa Diyos. Ano pa ang gusto niyo sabihin? Ang dami pero hindi mo maisip di ba? Because of the gift of thanks. Dahil hindi naman yung ayaw mo na mag-isip. Pero dahil ang puso mo at ang isipan mo sa pananampalataya mo sa Diyos ay nandoon. So ito ngayon, ang gagawin ko sa gift of thanks. Tingnan nyo ha. Panginoon, ikaw ang buhay, ikaw ang lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon si Kristo. Ikaw ang una, ikaw ang huli, at ikaw ang lahat. Nag-iisip ako ngayon kung ano pa sasabihin ko. Titigil ako Siguradong titigil ka kasi mag-iisip ka kung ano pa sasabihin mo. Minsan, sa dami natin marinig mo isang sister sinasabing, Lord, ikaw ang buhay. Sinabi ko na yan. Lord, ikaw ang umpisa. Sinabi ko na yan. Lord, ikaw ang doktor. Narinig ko na yan Sinasabi ko na yan. Lord, ikaw ang manggagamot. Sinabi ko na lahat yan Ano pa sasabihin ko? Titigil ka ba sa pananampalataya at pagpapasalamat sa Diyos? Yun ang tanong ko sa inyo. Titigil ba kayo? Dapat hindi.
Habang nagpapapuri tayo sa ating Panginoon Hesus Kristo, tumataas na tumataas ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ito ngayon ang tignan yung gagawin ko. Give of thanks. Lord, ikaw ang buhay, ikaw ang ligaya, ikaw ang umpisa, ikaw ang dulo, ikaw ang pagmamahal, ikaw ang lahat, ikaw ang nagbibigay ng buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yun ang gift of thanks. Alam niyo ba, sa puso ko na nagagaling, dahil nga mahal ko ang Diyos. Ang sinasabi ko sa Kanya, Lord, ikaw ang buhay, ikaw ang lahat. Maraming salamat, pinupuri kita. Yun ang message nung mga kapatid, di ba? Subukan natin, di ba? So sa pagtatapos natin mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos na nais niyang ibuhos sa atin ang kanyang masaganang biyaya at mga regalo. Lalo na ito. Di ba? Sa isang mahalagang regalo ay ang regalong pagsasalita ng wika. Ang regalong ito ay mahalaga para sa personal na pag-unlad, para sa ikabubuo ng ating komunidad dito sa CFC Handmaids natin. Handmaids of the Lord. At para sa pagbubukas sa atin, sa higit na pagpapalakas para sa ating misyon. Kapatid, pag meron tayong kapatid na katulad si Tita Nene, sila Sister Dale, sila Sister Maricel, kung sino yung mga kapatid natin na mayroong mission sa abroad, sabihin natin, Lord, ikaw ang buhay, gabayan mo siya. Hallelujah. Ano ba nung message doon? Lord God, please be with them. Protect them. Hindi nyo maintindihan Ako din nung una Pero nga nung ginagawa ko na to sa araw-araw na pagdasal namin ni Tita Etchi, sa aking mga anak, pag pinagdadasal ko sila, ang dami kong give of thanks. Kaya ang aking pagdadasal ay humahaba. So mga kapatid, nais ng Diyos na bigyan tayo ng regalo ng wika. Hangarin ang ating Panginoon Diyos na at tanggapin natin ito. Tanggapin natin ng buong puso. So mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo na kahit konti itong give of thanks. Napakasarap na regalo ng ating Panginoon si Kristo para sa ating lahat. God is good. Maraming salamat po.